Nasa isang maliit na bangkang kahoy ka. Lagpas hating gabi na. Napapaligiran ka ng mga Sundarbans sa magkabilang panig. Ang pinakamalaking kagubatan ng bakawan sa mundo. 60 square kilometers ng mga tidal waterways. Mudbanks o mga pampang ng putik. At mga ugat na tumutubo pataas mula sa tubig na parang mga daliri ng isang bagay na umaabot mula sa ibaba. Hindi mo makikita ang pampang, hindi mo rin makikita ang langit. Natakpan na ng mga puno ng bakawan sa itaas. Walang buwan ngayong gabi. Walang artipisyal na liwanag na kahit saan malapit sa'yo. Tanging tunog lang ng tubig na gumagalaw sa paligid ng mga ugat at ang mahinang langit ng iyong bangka at ang kadiliman ang maririnig. At pagkatapos, sa harap mo, sa ibabaw lamang ng tubig, isang liwanag ang lilitaw. Kumuha ka na ng inumin mo, tara, kwentuhan tayo. Storytime tungkol sa ghost lights ng Bengal. Maliit lang ito, kasing laki siguro ng isang kamao. May pagka-berdeng asul na may bahagyang kinang, parang isang bagay na humihinga. Ito ay lumulutang ng mga 1 metro sa ibabaw ng tubig. Tunay na isa sa mga mesmerizing na bagay na makikita mo sa tanang buhay mo. Nagsisimula itong gumalaw. Dahan-dahan, papalayo sa'yo, pababa sa daluyan ng tubig. Isang bagay na mas matanda kaysa sa iniisip mo. Mas matanda kaysa sa wika na nagsasabing, sundan mo ito, aakayin ka nito pauwi. Huwag mo itong sundin. Ang mga mangingisda ng mga Sundarbans ay may pangalan para sa liwanag na ito. Tinatawag nila itong Aleya. Sa alamat ng Bengali, ang salitang ito ay iniuugnay sa mga espiritu, sa mga kaluluwa ng patay, sa mga bagay na umiiral sa pagitan ng mundong ito, and whatever comes next. Ayon sa matatanda, ang Aleya ay kaluluwa ng mga mangingisda na nalunod sa katubigang ito. Mga lalaking lumabas isang gabi na hindi na nakauwi. Patuloy na sinusundan ang mga daluyan ng tubig na alam nila noong sila ay nabubuhay pa. Hindi makaalis, hindi makapagpahinga. Walang magawa kundi magliwanag sa dilim at tumawag sa mga buhay. At ang mga buhay, kapag sila ay sumunod, ay sumasama sa kanila. Bago natin ituloy yung kwentuhan, meron lang akong gustong sabihin sa inyo. Hindi lang kasi ito basta-basta kwento. Ito ay ghost story na may bilang yung mga bangkay. Hindi bababa sa 47 na pagkamatay sa nakalipas na siglo. At noong 2025, tumaas ng 300% ang mga sightings. 47. Iyan ang bilang na kinumpirma ng mga local police records. Ang mga kaso kung saang isang mangingisda ang lumabas. Naiulat na nakakita ng mga ilaw at natagpo ang nalunod sa isang liblib na bahagi ng latian or swamp. Minsan, milya-milya ang layo mula sa kung saan siya huling nakita. At yun lamang yung mga ilang dokumentadong mga kaso. Malawak ang mga Sundarbans. Tumatawid ang mga ito hanggang sa pagitan ng India at Bangladesh. Hindi lahat ng pamilya ay may paraan o malapit na lugar para iulat ang isang nawawalang tao sa mga otoridad. The actual number is almost certainly higher. At simula noong early 2025, naglabas ang West Bengal Coast Guard ng babala sa mga mangingisda na iwasan ang mga lugar na pinakaapektado. Lalo na ang mga liblib na kanal malapit sa channels ng Bangladesh. Dahil ang mga sightings ay tumaas sa 300% kumpara nung mga nakaraang taon. Ang mga ilaw ay mas aktibo kesa sa dati. Mas madalas, mas matindi. Tumatagal ng ilang oras sa halip na minuto.
Si Dr. Anirban Ghosh na isang atmospheric physicist mula sa Jadavpur University na nag-aaral ng Alea phenomenon sa loob ng mahigit na isang dekada. Inilarawan niya ang mga sightings noong 2025 na ang mga ilaw daw ay nagpapakita ng behavior patterns na hindi pa niya naidokumento noon. Naglaan ang Chief Minister ng West Bengal ng 2 crore rupees or kung sa peso ay 20 million pesos para sa systematic monitoring program ng mga apektadong lugar. 20 million pesos or 2 crore rupees para sa mga ilaw na nagmumulto. Let that sink in. May dalawang paliwanag ang mga mangingisda kung ano ang mga aleya. At hindi pareho yung mga paliwanag na yun. Ang una ay nagsasabing ang ilaw ay mga espiritu ng mga mangingisda na nalunod dito. Mga lalaki na natabunan ng alon, o tumaob sa isang bagyo, o sadyang naligaw ng landas sa dilim at hindi mahanap ang pampang. At bagkus na una pa silang matagpuan ng tubig. Ang kanilang mga kaluluwa, sabi ng mga matatanda, ay nakulong sa mundong ito dahil sa paraan ng kanilang pagkamatay. Biglaan, marahas, hindi nalutas, malayo sa pamilya, hindi nagawan ng proper ritual, hindi sila makausad. Ang ilan sa mga kaluluwang ito, sabi sa mga kwento, ay mabait. Lumilitaw sila bilang isang babala. Isang liwanag sa gilid ng isang mapanganib na daluyan. Isang liwanag malapit sa isang sandbank na maaaring gasgasan ng iyong bangka. Sila marahil yung mga lalaki na naalala kung ano yung pakiramdam ng mawala. At sinusubukan nila na kahit hanggang ngayon, pigilan ang iba na matulad sa kanilang kapalaran. Ang ilan ay hindi mabait. Ang ilan ay galit. Sila yung mga hindi makapagpahinga at hinihila ang ibang tao patungo sa parehong kadiliman na kanilang pinuntahan. Ito yung mga ilaw na naglalayo sa iyo mula sa pampang. Hinihila ka papalayo, ng papalayo, ng papalayo, hanggang sa hindi ka na makabalik. Tumataas ang tubig. Wala nang natitirang liwanag maliban sa aleya mismo. At pagkatapos, mamamatay ang ilaw na ito. At pagkalipas ng ilang araw, matatagpuan ka nila. Milya-milya mula sa kung saan ka nagmula. Nakataob sa tubig. Ito naman yung pangalawang legend. Ito ay mas matanda pa sa mga mangingisda. Tungkol ito sa isang pinaslang na prinsipe at ang paghihigante ng isang tigre. And it has been protecting Bengal's tigers for centuries. Nagsimula ito sa isang hari. Ang kanyang pangalan ay Raja Shrutanjaya at ang kanyang kaharian ay umabot sa buong Bengal at papuntang Burma. Meron siyang isang anak na lalaki, isang prinsipe na nagngangalang Alyanjaya. Or in short, sabi sa legend, tinatawag din siyang Aleya. Prince Aleya was a hunter. Isang araw pumunta siya sa Sundarbans at nakakita ng isang tigre kasama ang kanyang anak. Pinatay niya ito. Kung pinatay din ba niya ang batang tigre ay depende sa version ng kwento na maririnig mo. Sabi ng iba oo, pero sabi naman ng ilan, hinayaan niyang mamatay ang batang tigre ng dahan-dahan. Which is worse. Nalunod ang prinsipe pauwi mula sa pangangaso at ayon sa mga alamat, ang mga ilaw na umaakit sa mga mangangaso o mangingisda patungo sa kanilang kamatayan ay ang mga kaluluwa ng tigre at ng kanyang anak. Sabi sa kwento, hindi raw basta-basta nang papanish itong mga ilaw na ito. Tina-target nito yung mga mangangaso. Pinoprotektahan nila ang mga buhay sa buong forest mula sa mga hunters. The Aleya lights are not unique to Bengal. The same phenomenon, mga ilaw na lumulutang sa ibabaw ng mga latian, ay naitala rin sa ilang mga kontinente. Sa Europa, ito ay tinatawag na will-o'-the-wisp, or jack-o'-lantern sa Ireland, or feu follet in France. Sa Thailand naman, ito ay nagpapakita sa River Mekong at ito ay tinatawag na Naga Fireballs. Sa Texas naman, ang Marfa lights ay naka-attract ng scientific study simula pa noong 19th century.
Sa Norway, ang mga Hesdalen lights ay napakatagal nang nakikita, kaya meron silang sarili nilang research station. Yung first scientific attempt to explain kung ano ba ang mga lights na ito ay dumating in writing noong 1776. Mula sa Italian scientist na si Alessandro Volta, ang taong nag-imbento ng electric battery. Naobserbahan ni Volta na sa mga lugar na may siksik or dense na latian, ang natural na kidlat ay maaaring mag-respond sa mga gas na nililikha sa latian, lalo na ang methane upang makabuo o makagawa ng liwanag. Ito yung earliest documented scientific theory ng phenomenon na ito. But here's the thing about the Alea specifically. Ang mga Sundarbans ay nagpo-produce ng mas maraming methane kaysa sa mga similar na ecosystem sa mundo. Ang combination ng dense organic matter, mga nabubulok na dahon ng bakawan, mga patay na isda, mga nabubulok na plant materials, at yung specific na temperature ng lugar na ito. Yung specific na temperature at salinity or kaasinan or dami ng mga na-dissolve na salt sa tubig tabang na ito. Yes, meron din pong mga salt content kahit ito ay tubig tabang, ay naglikha ng isa sa mga pinaka-productive natural methane generation environment kahit saan. At ang Sundarbans ay napakalawak. 10,000 square kilometers ito. Sa lawak nito, hindi mo ma-imagine yung volume ng organic decay at yung pagpuproduce nito ng gas ay gumagana round the clock. Yung mga raw materials na kailangan ng mga lights na ito ay matatagpuan mo sa swamp na ito na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Dahilan para mas makakita ka ng mas maraming ilaw sa lugar na ito. And in 2025, mas nag-i-increase pa. Ang combustion theory, yung paghahalo ng methane sa mga compound ng phosphine na lumilikha noong bluish-green na kulay. Ipinaliliwanag ng theory na ito kung bakit lumilitaw ang mga ilaw sa ibabaw ng mga swamp. Ayon naman kay Dr. Ghosh na gumugol ng isang dekada sa pag-aaral ng Alea, yes, na-explain ng combustion theory kung bakit lumilitaw itong mga ilaw na ito. Ang hindi nito maipapaliwanag ay yung coordinated movement patterns. Another open question is, paano yung pagpapaliwanag ng mga kamatayan, documented na kamatayan over the years? Ito yung tatlong theories na maaaring dahilan kung bakit may Alea lights. Pero itong mga theories na to, hindi ito kompletong research. Hindi pa ito sarado. Theory number 1 na sinabi ko na nga kanina ay yung methane combustion theory. Yung mga organic decays na nandoon sa may waterlogged soils ay nagpo-produce ng methane. And then itong methane na ito ay hahalo sa phosphane and diphosphane na parehas na mga compounds na mahahanap doon sa swamp environments. Pag itong mixture na ito umabot sa surface tapos nagkaroon ng contact with oxygen, doon na siya mag-i-ignite, doon na parang magkakaroon ng kulay na green-blue or bluish-green. Tapos lulutang-lutang lang siya sa ibabaw ng tubig. Ito yung pinakamalapit na description doon sa mga kwento ng mga tao at sa mga sightings. At ito yung mas tanggap na explanation widely dahil sa lokasyon, sa kulay at sa movement nito. Theory number 2, bioluminescence. Ang Sundarbans ay naglalaman ng maraming uri ng mga bioluminescent na organisms like bacteria, planktons at ilang mga fungi na naglalabas ng liwanag or luminescence sa pamamagitan ng mga chemical reactions within living cells. Under specific conditions of temperature, katulad nga ng nabanggit ko kanina, nagpi-play ng part dito yung specific temperature ng tubig and yung salinity ng tubig. Kaya maaaring mag-react or mag-bloom itong mga organisms na ito. Tapos kapag na-disturb sila ng mga bangka habang ito ay bumabaybay sa tubig, possible na kaya sila umiilaw. Nakakita na ako personally ng mga planktons na umiilaw, sa dagat naman ito.
So yes, pwedeng makonsider itong theory na ito. However, itong mga bioluminescent organisms na ito, hindi sila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Nasa tubig lang sila mismo. So, medyo X tayo doon. Theory number 3. Ito raw ay isang kidlat na bola. So ito naman medyo rare at hindi pa siya masyadong naiintindihan na isang atmospheric phenomenon kung saan yung concentrated na electromagnetic energy forms a floating sphere of plasma. Tapos mag-iilaw siya for a few minutes and then mawawala na rin. Itong ball lightning ay documented din sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. So kung itong ball lightning na ito maaaring mag-form sa ibabaw ng Sundarbans, at kung sinasabi na yung Bay of Bengal ay nag-generate ng mga most powerful electrical storms sa buong mundo, ito yung paaaring dahilan kung bakit maraming nakikita ng mga aleya sa Sundarban. So bakit in 2025 nag-increase ng 300% yung sightings ng aleya sa Sundarbans? Yung Sundarbans, it has always had methane. Matagal na talaga itong merong mga bioluminescent na organisms. Matagal na rin itong may mga thunderstorms. So yung baseline ng conditions has been present for centuries. Hindi siya ngayon lang, hindi siya recently lang. Bakit mas naging active sila ngayon? Ito yung sinasuggest na sagot ng mga scientists. Ito yung pag-init or pag-warm ng Bay of Bengal na nagpapabilis ng decomposition rates sa Sundarban soil. Warmer water, warmer mud, mas napapabilis yung organic decay, mas maraming methane production. Yung mga ghost ay mas nagiging brighter or mas maliwanag dahil yung planeta natin ay mas nagiging warmer. Itong aleya, hindi lang siya basta-basta ghost story. Isa siyang climate indicator. And I think they're indicating that something is wrong. Sabi naman nila na ang aleya ay nagpapahiwatig, di ba? Nagbababala. Yung West Bengal government, nag-install sila ng mga monitoring devices throughout the Sundarbans. Yung Coast Guard advisory ay still active. Yung team ni Dr. Ghosh, patuloy nilang pinag-aaralan yung mga sightings ng 2025. And that's our story for today. Kung meron kang kwento na gusto mong i-feature natin sa ating channel, ilagay mo lang sa ating comment section or email me at darthbluestories@gmail.com. Thank you for watching.